Alam mo ba ang taong na nakatira sa ilalim ng iisang bubong mo pero hindi mo talaga kilala? Sa isang gabi ng katahimikan, ang mansyon ni Lola Amparo ay parang organong may tibok, malakas pero puno ng sugat. Si Lola Amparo ang sentro ng lahat, isang matriarka na umakyat mula sa maliit na tindahan hanggang sa mamayani sa real estate at pangangalakal ng kape at sa huli ay naging bilyonarya na kilala sa buong rehiyon. Nang humina ang kanyang katawan, hindi ito ang sakit na nagbabadya sa kanya sa gabi, kundi ang katiyakan na ang pangalan at ang yaman na itinayo niya ay hindi sinisimbang ng pagmamahal ng kanyang mga anak. Sa kwarto niya, ang hangin ay mabigat ng pabangon ng langis ng kandila at lumang papel na may tinta, amoy ng lumang tela at ng mansanas na naiwan sa tabi ng kama, tunog ng oras na tila naglalakad pabalik at mga paghinga na pinalitan ng medyo hindi pantay na galang ng ilaw. Sa silid-aklatan, may mga larawan na may ngiti na tila plastik at sa kusina, ang mga pinggan ng huling salu-salo ay nakatambak, may halong alat ng lamesa at asim ng natuyong sarsa. Sa labas, ang mga puno sa hardin ay bumubulong sa hangin at ang aso ni Lola ay tahimik na parang nauunawaan ang bigat ng hanggaran na nagmula sa loob. Siya ay naghintay ng mahabang panahon bago gumawa ng desisyon. Nakita niya ang mga unod ng kanyang tahanan. Si Marco, ang panganay, laging may suot na relo na mas mahal kaysa sa kanyang paggalang. Si Isabel, ang girly na anak na mahilig sa social events at followers. At si Rodel, ang anak na palaging may laptop at di nagpapakita ng tunay na damdamin. Sa kabilang banda, si Rosa, ang katulong naglingkod ng 30 taon, may mga palatandaan ng pagod sa balikat at pagmamahal sa paningin, hindi sa papeles. Ang mga anak ay nagpasaring sa harap ng iba, nagbibiruan tungkol sa mga mamahaling gamit, nagbabanggayan kung sino ang magmamay-ari ng kotse at alahas. Si Rosa, lihim na tumingin sa sulok, naglimot ng luha at nagpatuloy sa trabaho. Nang magpasya si Lola Amparo, hindi siya pumunta sa radikal na paghihigante. Nais niya ang isang pagsusulit, isang inaasam na pagsubok na magbubunyag ng totoo. Hindi para lamang parusahan, kundi para mabigyan ng pagkakataong magbago ang mga matang may pagnanasa. Tinawag niya ang kanyang matagal ng abogado, Ate Cruz, at pinag-usapan ang isang plano na mapanganib pero malinaw ang hanggaran. Isang peking balita ng kanyang pagpanaw, isang lamay na magkakabunga ng salamin at ang paglalagay ng maliliit na kamera at mikropono sa mga sulok ng bahay upang ang mga kilos at usapan ay maerekordo. May 3 tao lamang ng tunay na nalaman ang buong detalye, si Ate Cruz, ang pinuuno ng seguridad si SG Ramos at ang matapat na kaibigan ni Lola na si Aling May, ang kapitbahay na taga-alaga ng mga lumang larawan. Sa umaga, bago ang peking balita, nagtagpo ang pamilya sa malaking sala. Ang kwarto ay mabigat ng velvet na kurtina, ang sofa ay malambot at ang liwanag ng araw ay pumapasok na may gintong kulay. Sa isang maikling dialogo na puno ng tensyon, nagtagisan ang mga anak. "May natanggap ba kayong balita tungkol sa ina?" Tanong ni Marco na may pag-aalangan. "Marami akong natanggap na texts, parang mahina siya," sagot ni Isabel na may tono ng pag-aalala na may kasamang pagkatakip. "Kung may kakaiba, dapat tayong maghanda sa mga papeles. Hindi ako basta magpapabaya," sabi ni Rodel may hawak na laptop. "Nag-aalala ako para sa kanyang kalusugan," malumanay na bungad ni Rosa, hawak ang plato na may natirang kakanin. "Alam mo, Rosa, huwag kang makialam. Ito ay pamilya," tugon ni Marco na may bahagyang pagtalikod. "Pero hindi mo siya nakuha sa ospital. Ako ang nag-aalaga." Mahina pero matatag na sagot ni Rosa. Naghita ng mga tingin at sandaling katahimikan. May panibagong hangin ng desisyon na nag-uumpisa sa pagitan nila. Ang plano ni Lola ay magsimula sa maliit, isang ulat mula sa doktor na nagpapahiwatig ng malubhang pagbaba ng kalusugan, at sa loob ng 2 araw, ang buong barangay ay magbabalita ng kanyang paglisan. Ang araw ng peking lamay ay dumating at ang mansyon ay naging isang lugar ng kalungkutan at pagkakataon. Ang samut-saring aroma ng insenso, sabon at mamahaling pabango ay nagsalubong sa mga dumating. May mga ininggirya ng pagdadalamhati sa labas at sa loob, ang mga anak ay nag-perform ng kanilang lungkot na parang sinanay.
Ang unang malakas na eksena ng ganid na pag-uusap ay naganap sa kusina kasama ang ilang kaanak at ang mediator na si Miss Mendoza na Chief Financial Officer ng kumpanya ni Lola. Sa unang malaking eksena ng pamilya, may 10 palitan ng dialogo sa pagitan ni Marco, Isabel, Rodel, Miss Mendoza at si Attorney Cruz. Sa testamento, malinaw ang pangalan, pero kung wala, dapat nating linisin ang mga utang, sabi ni Miss Mendoza. Linisin, hindi dapat linisin, dapat i-liquidate ang mga assets para makuha ang pinakamataas na halaga, sabi ni Attorney Cruz. Sino ang mag-aasikaso ng mansyon? Sino ang magbabayad ng mga buwis? Tanong ni Isabel na may bahagyang tensyon. Huwag muna kayong magmadali, hayaan natin ang proseso, pakiusap ni Rodel. Pero kung may buyer na nagbabantang mag-take over, kailangan nating kumilos, sagot ni Marco. May nagmamasid na supplies, may CCTV sa labas, dapat bantayan, sabi ni Sergeant Ramos, may tema ng vigilance na nagpapaigting ng ensyon. Magandang ideya na kilalanin muna ang mga nagreklamo, huling sabi ni Rosa, may halong awa at pagod. Sa mga eksenang ito, 5 sensory details ay malinaw. Ang amoy ng kape at insenso, ang tunog ng oras sa lobby, ang malamig ng marmol sa sahig, ang bayanad na lasa ng tinapay sa bibig ng nagpupulong, at ang magaspang na tela ng pantalon ni Marco sa pag-upo. Ang bawat detalye ay naglalaman ng emosyon. Bago umusad ang peking lamay, isinagawa ni Lola at ang kanyang abogado ang detalyadong plano. May mga legal na hakbang na kailangang talakayin at ilagay sa papel. Sa deskripsyong prosesal na 270 characters, ipinaliwanag ni Ate Cruz ang hakbang. Ang pagdeklara ng medikal na ulat at pagrehistro ng pansamantalang dokumento sa ospital, pagbuo ng testamento mong maayos at lihim na pag-archive ng orihinal, at paglagay ng pamamaraang pangkaligtasan para maiwasan ang tunay na pagkuha ng kontrol bago ang oras ng pagsisiwalat. Ang gabi ng lamay ay puno ng mga eksenang magpapatibay sa plano ni Lola. May mga pribadong kamera na nakatagong nagre-record ang bawat sulok mula sa pantry hanggang sa bilihan ng alahas. May mikropono sa kisame at may maliit na suitcases na may fake news release na ilalabas ng abogado kapag panahon na. Si Aling May at si SG Ramos ang mga magbabantay na may access sa mga live feed, nakaupo sa maliit na silid at pinapakinggan ang mga pag-uusap. Ang tensyon sa bawat pag-uusap ay tumataas nang makita nilang unti-unting gumagalaw ang interes ng mga anak mula sa luha patungo sa listahan ng ari-arian. Sa lamay, ang mga anak ay nagpapakita ng malalim na emosyon sa harap ng mga bisita, ngunit sa likod ng kurtina ay may mabilis na usapan tungkol sa pagbebenta ng koleksyon ng sining at alahas. Kung totoo, kikitain natin ito agad. Ang merkado ngayon mataas, sabi ni Rodel. Hindi dapat agarang pagbenta, kailangan ng appraisal, tugon ni Miss Mendoza. May eksenang 10 palitan din dito na naglalantad ng mga plano at paninindigan. Ang mga salita ay naging panangga para sa kilos, ngunit ang mga mata ay nagsasalita ng ibang wika. Isang gabi matapos ang lamay, natuklasan ng ilan sa mga tauhan ang isang nawawalang alahas. Sa maliit na frame ng tensyon na tumagal ng 550 characters, inilarawan ang pagkakasangkot. May isang listahan ng mga bisita, isang bag na hindi ipinaliwanag, at ang isang empleyado na tila napadaan sa maling oras. Ang tension moment ay puno ng memorya ng pagsasamantala, ng mga lumang pag-uusap at ng desisyon kung paano harapin ang hindi pantay na akusasyon. Sa mga susunod na araw, isang plano para sa frame-up ang unti-unting nabuo sa pagitan ng dalawang anak na naglalayong i-blame si Rosa ang katulong. Nagpasya silang magtanim ng ebidensya na magmumukhang pagnanakaw at pagsasamantala, kasama ang ilang peking resibo at mga larawan. Marunong silang magplat at sa kanilang plano ay may eksenang 10 hanggang 12 palitan ng dialogo habang pinaplano ang pag-alis ng item mula sa ligpit at pag-iwan ng peking bakas ng kamay. Kung mailalagay natin ang kanyang fingerprint sa kahon, walang magdududa, sinabi ni Marco. Pero paano kung may kamera na nakakita? Tanang ni Isabel, may halong pag-aalala. Ilagay natin ang kamera sa tamang anggulo at i-frame natin ang guard na mag-aalis din ng tala, tugon ni Rodel. May saktong oras ba? Kailangan nating sabayan ng pag-uwi ng isang bisita, dagdag ni Isabel. Sakto, may kasiyahan na yung Sabado. Doon natin gawin. May ngiting malamya si Marco. Hindi ito mawawala sa mga legal na usapan, babala ni Miss Mendoza. Wala tayong dapat ipakita sa abogado sa sandaling iyon, nakangiting sagot ni Rodel. Ang mga pag-uusap ay puno ng pag-uto at pag-alis, ng pagtakip sa mga kilos at ng hindi sinasadyang pag-iwan ng peking bakas para sa walang malay na saksi.
Ang resulta ay isang gabi ng pagkakapanlam ang kalungkutan. Isang kahon na dapat ay nilalaman ng lumang dokumento ang nawala at si Rosa ay nadawit. Sa isang masalimuot na eksena na puno ng amoy ng wet clothes matapos ang ulan, ang tunog ng sirena ng barangay watch at ang malamig na paputok ng lampara, inaresto si Rosa ng pulisya. Ang pagkakaaresto ay may kasamang 500 characters ng tensyon na naglalarawan ng pagkapahiya, ang pagkaalipusta at ang pagdurusa ng isang taong inalagaan ng buong buhay. Sa panahong iyon, ilang kaibigan at kapitbahay ang tumulong, si Aling May at si Carlo ang lokal na mamamahayag na nagsimulang magtanong at magtala ng inconsistencies. Hindi ako naniniwala sa mga akusasyon, sabi ni Carlo sa kanyang notebook habang si Aling May ay nagpunta sa istasyon ng pulis. Hindi magagawa ni Rosa iyon. Siya ang nagtakda ng mesa, naglaba, nagluto, pag-iyak ni Aling May. Sa kanto ng istasyon, si Sergeant Ramos ay nagbukas ng kanyang mga tala at nakita ang ilang kakaibang timestamps sa CCTV na nagdudulot sa kanya ng pag-aalinlangan. Samantala, sa corporate front, may isang banta ng takeover na mabilis na dumating. Ang isang rival investor na kilala bilang si Mr. Tan ay nagpadala ng liham ng intensyon sa board na gaalok ng malaking halaga para sa ilang bahagi ng korporasyon. Sa pagtalakay ng prosesong pinansyal, 300 characters na description ng mga hakbang ay nagpakita. Pagsusuri ng libro ng account, iba-ibang valuation, paghiling ng temporary restraining order laban sa pagbebenta at pag-secure ng voting shares. Ang board meeting ay inorganisa upang talakayin kung paano gagamitin ng pamilya ang kontrol sa kumpanya sa gitna ng kaguluhan. Sa pulong ng board, ang mga anak ay nahati. May mga nagmungkahi ng mabilis na bentahan para kumita. May mga tutol dahil sa legacy ni Lola. Ito ay eksenang puno ng mga pangungusap na nagpapakita ng tunayang prioridad ng bawat isa. Kung ibebenta natin ngayon, magkakaroon tayo ng malinis na pera, pagtatanggol ni Marco. Hindi natin basta dapat bitawan ang legacy, sagot ni Miss Mendoza. Kailangan ng tamang due diligence, paliwanag ni isang external auditor na nagngangalang Elena. Ang tension dito ay nakadagdag sa tanong kung sino talaga ang nagpapatakbo ng negosyo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Lola ay nagmasid sa pamamagitan ng mga live feed sa kanyang lihim na kwarto. Nakita niya ang mga aksyon at narinig ang mga salita. Ang mabigat na eksena ng library reveal ay darating, isang sandali na inihanda niya ng mahabang panahon. Ang library ay puno ng libro, lumang mapa ng negosyo at isang malaking mesa kung saan noon ay nag-uusap ang pamilya. Ang ilaw ay malambot, ang amoy ng lumang libro ay naghalo sa aroma ng tsaa. Ang pakiramdam ng kahoy na mesa ay malamig sa touch ng palad ng nagsasalita. Sa oras ng pag-reveal, isang public gathering ay inorganisa sa salon ng mansyon. May mga bisita, press, kapitbahay at ilang miyembro ng board na naroon. Sa isang mahaba at emosyonal na talumpati na umaabot sa higit sa 800 characters, si Lola Amparo ay tumayo at bumulong muna sa katahimikan. Kahit gaano akong yaman, sabi niya, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa papel o pera. Ito ay nasusukat sa pagtitiwala, sa pagmamalasakit na hindi binibilang. Pinili kong subukan kayo, hindi dahil nais ko kayong saktan, kundi dahil kailangan kong malaman kung sino ang mananatili kapag wala ako. Sa talumpati niya, inilarawan niya ang bawat yugto ng plano, ang peking balita ng kanyang pagpanaw, ang lamay, ang mga kamera at ang mga kasunod na hakbang. Nagbigay siya ng mga clips mula sa CCTV na nagpapakita ng mga pribadong pag-uusap at kilos, hindi upang lamunin ang pagkakasala, kundi upang magbigay ng katotohanan. Ipinakita niya ang footage kung saan ang mga anak ay nag-uusap tungkol sa pagkuha ng alahas at ang pag-alis ng kahon mula sa shelf, at ipinakita rin niya ang mga sandaling si Rosa ay tahimik na nagbabantay sa hapag. Ang mga nakapanood ay natigilan, ang hangin ay tumigil at ang tunog ng paghinga ng mga tao ay parang mabigat na alon. Ang emosyon ni Lola ay malinaw, siya ay napuno ng lungkot at pag-asa. Sinuong niya ang karangalan ng manunulat at abogado at sinabi niya ang kanyang desisyon. Sa huling bahagi ng kanyang talumpati, sinabi niya na may orihinal na testamento na lihim niyang inihanda, at ito ay may pagbabago na magbubukas ng bago at hindi inaasahan landas. Ang desisyon ni Lola ay nakatuon sa kanyang katulong, si Rosa.
Sa isang revolusyonaryong pagliko, inilagay niya ang malaking bahagi ng kanyang mana sa isang trust na pang-edukasyon at pang-komunidad at itinatalaga si Rosa bilang tagapamahala ng isang bagong institusyon na nakabase sa legacy ng pamilya. Ang pagbabasa ng testamento ay umabot ng mahaba at sa loob ng 900 characters ng emosyonal na pagsasalaysay, inilarawan kung paano napuno ang silid ng kontrobersya at luha. Hindi ko ibibigay ang lahat sa iisang tao para lamang umani ng yaman, sabi ni Lola. Maglalagay ako ng negosyo na magpapalago at magtuturo sa mga mapagmataas na anak at ang isang bahagi ay para kay Rosa dahil siya ang tunay na nag-alaga sa akin. Ang biglaang pagtaas ni Rosa sa ari-arian ay hindi dahil sa isang lihim na kasunduan lamang. Ito ay may kasamang kondisyon. Ang mga anak ay kailangang maging trainee sa isang bagong programa na pamumunuan ni Rosa at ng board para matutunan ang tunay na halaga ng pamamahala, pagpapaunlad ng komunidad at responsibilidad. Ang pagpataw na ito ay naging mitya ng pagbabago at pagkakabahala. Sumunod ang mga legal na hakbang upang gawing opisyal ang trust at ang pagbabago sa testamento. Sa isang prosesong 320 characters, inilarawan ang pagrehistro sa notaryo, pag-file ng dokumento sa land registry at ang pagbuo ng isang independent board oversight. Para sa trust, ang mga anak ay naghabol ng apela, ang ilang abogado ay nagsimulang magsaliksik at may mga hinaing sa media. Si Carlo, ang mamamahayag, ay nagbigay ng report at si Sergeant Ramos ay nagbigay ng mga statement tungkol sa security tampering. Ang mga sandali ng tensyon ay hindi nawawala. May 3 detalyadong tension moments na nagsisilbing turning points. Sa unang moment, ang pag-aresto kay Rosa at ang kanyang pagbawi ay nagdulot ng matinding trauma habang ang maliit na komunidad ay nahati sa paghuhusga. Sa ikalawa, ang board meeting kung saan iminungkahi ang takeover ni Mr. Tan na halos magbenta ng mahalagang assets ng kumpanya at sinubukan ng ilan na samantalahin ang sitwasyon. Sa ikatlo, ang reveal sa library kung saan ipinakita ni Lola ang mga video clip at sinabi ang hatol, may kombinasyon ng personal na alaala at legal na batayan na nagpabago ng takbo ng kwento. Ang bawat moment ay may 500 hanggang 600 characters na puno ng internal conflict, mga flashback sa lumang pangako at desisyon na kailangang gawin. Halimbawa, sa library, naalala ni Lola ang araw na nagpalipad siya ng pikerming regalo sa kanyang mga anak, ang mga pangako ng batang Marco na susuportahan ng komunidad, at ang pag-iwan ni Rodel sa bahay para mag-aral sa ibang bansa. Ang mga memorya na ito ay nagtulak sa kanya para magtibay ng kanyang hatol. Matapos ang malaking reveal, ang publiko ay nag-react. May isang legal na battle, may press conferences, at may mga pagbabanta mula sa mga negosyo. Ang mga anak ay napilitang humarap sa realidad na hindi sila basta makakakuha ng mana ng walang proseso. Pinilit ni Lola ang rehabilitation at training program at sinimulan ang isang bagong institute na tinawag na Legacy Foundation na maglalaman ng mga training modules, community investment at governance reforms. Kasama sa istorya ang mga pangalan ng mga secondary characters na aktibong kumilos. Ate Cruz ang abogado na tumulong magplano, Sergeant Ramos ang head of security na nagsatap ng monitoring, Aling May ang kapitbahay na nagdala ng lumang larawan at testimonya, Carlo ang mamamahayag na nag-cover ng kwento sa lokal na pahayagan, MS Mendoza ang CFO na nag-aayos ng libro, Elena ang auditor na nagbigay ng valuation, Mr. Tan ang rival investor na nagbanta ng takeover, at June ang driver na nagtala ng mga pag-alis at pagdating. Bawat isa ay may malinaw na aksyon at papel sa takbo ng naratibo. Ang ilang proseso ng forensic at legal ay inilahad para maging makatotohanan. Isang 280 character na paglalarawan ng forensic step, ang mga video feed ay sinuri ng isang third-party forensic analyst. Ang metadata ng mga footage ay in-verify, ang mga timestamp ay kinumpara sa phone logs at logged entries sa gate, at anumang discrepancy ay idinokumento bilang katotohanan sa korte. Ang desisyon ng matriarka ay nagdulot ng iba pang consequence. Si Rosa ay humarap sa isang hamon, pamahalaan ang bagong fund, mag-organisa ng programang pangkomunidad at tiyakin na ang legacy ni Lola ay hindi maabuso. Siya ay hindi sanay sa corporate world, kaya ang unang bahagi ng kwento pagkatapos ng reveal ay tungkol sa kanyang pag-aaral, mga pagkakulang at mga panibagong kaibigan na tumulong sa kanya, kibilang si Elena at Miss Mendoza.
May mga eksenang nagpapakita ng pagbabagay ng mga anak sa bagong katotohanan. Ang ilan ay humanda, ang ilan ay naglitaw na may pagkilos. Isang mahabang tumutok na tensyon ay nangyari nang subukan ng isang grupo na mag-file ng injunction para basahin muli ang testamento, ngunit ang korte ay tumalima sa forensics at sa mga testimony ni Aling May at Carlo na nagdulot ng invalidation ng ilang pekeng ebidensya. Sa wakas, ang mansyon ay hindi na pareho. Ang mga alahas na dati ay pinag-aagawan ay inilagay ngayon bilang bahagi ng exhibit at donasyon sa foundation. Ang kumpanya ay hindi na basta ibebenta. Ang board ay nagtakda ng bagong polisiya para sa transparency at corporate social responsibility. At ang mga anak ay napilitang magtrabaho bilang trainees sa loob ng 1 taon upang matudunan ang negosyo mula sa lupa. Ang mga siglong sandali ay hindi nagwakas agad. May isang epilogo na sumusunod sa 3 yugto ng panahon. Sa loob ng 1 buwan, si Rosa ay naglakad sa community center at nag-set up ng programa para sa mga kababaihan, nagturo ng bookkeeping, at naghanda ng unang set ng mga trainees. Sa mga 750 characters ng unang buwan, inilarawan ang kanyang pagod, ang mga ngiti ng mga dumalo, at ang mahinahong pagtitiwala na unti-unting bumabalik sa kanya. 3 buwan pagkatapos, ang legacy program ay nagbukas ng scholarship at ang unang batch ng trainees, kibilang ang isang anak ni Lola, ay nagsimulang magtrabaho sa field, nagbabalik ng mga kumikitang proyekto sa komunidad. Sa 700 characters ng mid-epilogue, ipinakita ang pagbabago sa dinamika ng pamilya, ang gilang pagkakabagay ng mga anak, at ang pag-usad ng negosyo na hindi lamang dahil sa kita, kundi dahil sa pagbalik ng respeto. 6 na buwan matapos ang reveal, ang foundation ay naglunsad ng expansion plan, may external audit na nagpakita ng improved governance, at si Rosa ay naging simbolo ng pagbabago sa lokal na balita. Sa 800 characters ng huling yugto, inilarawan ang mga bagong proyekto, ang reunion na nagpakita ng totoong pag-asa, at ang paalala na ang yaman ni Lola ay naging daan pasulong, hindi lamang para sa pamilya kundi para sa buong bayan. Sa pagtatapos, may natutunang malakas na leksyon. Ang mga pekeng luha at sabotaheng eksena ay natuklasan at nabigo, ang pamilya ay napilitang harapin ang totoong halaga ng kanilang pangalan. Si Rosa, ang dating katulong, ay hindi naging bilyonaryo dahil lamang sa pera, kundi dahil siya ang tinanggap ang responsibilidad at ipinakita ang malasakit at integridad. Ang mansyon ay nanatiling tahanan, ngunit ang kahulugan nito ay nagbago at ang kumpanya ay naging mas matibay sa bagong pamamahala. Kung napukaw ka ng kwentong ito, hikayatin kang mag-isip, paano mo susubukan ang katapatan ng pinakamalalapit sa iyo kung ikaw ay nasa posisyon ng kapangyarihan? I-comment ang iyong sagot at simulan ako para malaman namin ang iyong ideya. Kung gusto mo ng higit pang mga kwento na may halong legal na drama at pampamilyang revolusyon, mag-subscribe para sa mga susunod na episode na magbibigay ng lalim at context sa mga ganitong pangyayari. Sa huling linya, tandaan ito, simple pero matapang. Hindi lahat ng kayamanan ay pera at minsan ang tunay na testamento ng puso ay ang gawa.